Hello everyone, this is Andres Ripalda and today we will be talking about Kaiser and before that, let me give you a quick background about myself. I'm a former public secondary school teacher in the Department of Education and I'm also a certified associate financial planner under the Registered Financial Planner of the Philippines or RFP. And I'm also licensed financial educator and proud Kaiser long-term care plan holder. Okay, so personally, no, nagamit ko na din itong healthcare ko, yung HMO ko, and malaking tulong po talaga. So, I'm so thankful, no, kasi nagkaroon po ako ng ganitong program. Okay, so, ito yung tinatawag nating 3-in-1 investment, the Ultimate Kaiser Health Builder. So, long-term po siya, kaya ito yung ah, pinaka magandang program, savings program dito po sa Philippines, no, kasi long term siya, so i-cover po tayo ng healthcare beyond 60, so until kahit aabot po tayo ng 100 years. So kung mayroon po tayong ganitong program, i-cover pa rin po tayo ng healthcare. So naka 3 in 1 siya kasi mayroon na siyang healthcare, may investment na siya. At the same time, mayroon din siyang insurance. But of course, know, no, we need to know the background of Kaiser. So Kaiser is a Health Maintenance Organization Company or HMO, duly accredited with the Department of Health, DOH, Bureau of Health Facilities and Services, and also likewise registered with the Securities and Exchange Commission or SEC, dated June 8 of 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stocks of 116 million. Okay, so lagpas pa po yung uh, requirements sa SEC, no? Kasi sa HMO, required talaga doon, mayroong capital stocks na 100 million. Pero yung Kaiser, that's more than 100 million. And it is also registered with the Securities and Exchange Commission with license number HMO-2017-04-R. Okay, and the medical director here, si Dr. Leah Oyulo, who is an active officer also of PAMOC, so or the Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. Okay, so subok po yung tagal, no? Kasi yung tibay ng company kasi since nag-start po ito ng 2004 and ngayon more than 2 decade na po, 2 decades na po yung Kaiser. No? At ang kagandahan, meron po tayong more than 12,000 and counting ng mga accredited doctors and more than 2,000 and counting hospitals and clinics nationwide. And ang Kaiser talaga, meron pong sariling Kaiser Medical Center, so 9 clinics po yan and expanding. No? So meaning parami din yung mga medical clinics or medical centers yung Kaiser. And ang good thing, mayroon pa po tayong 24/7 na call center, customer care, na kung saan kung may mga emergencies po tayo, pwede po natin silang matawagan, especially kung gusto nating gamitin yung ating HMO. So ako po personally nagagamit ko na siya yung healthcare ko and hindi po tayo nagbayad, 'di ba? Napakaganda kasi kasama siya sa libre sa program natin. Okay, and ito yung mga clients ng Kaiser. So meron tayong mga corporate accounts in the government like Senate, meron tayong Supreme Court, Court of Appeals, PISA, and Philippine Coast Guard. So imagine guys, no, itong mga ah, government institution po na to, naniniwala at kumuha po sila ng HMO sa Kaiser. So para yung mga empleyado po nila magkaroon po ng health card, 'di ba? So hindi naman siguro to kukuha itong mga company na to kung maliit lang po si Kaiser, 'di ba? Ibig pong sabihin, sa sobrang dami pong mga healthcare na nag-o-offer, pinili po talaga nila yung Kaiser kasi nakikita din nila yung kagandahan po ng program at saka yung ah, tibay po ng company and yung katagalan, di ba? So matagal na din po silang naging client ng Kaiser. So ang pagkakaalam ko, more than 6 years na din po silang client niyan.
So kaya napakaganda at nagustuhan talaga nila yung service also ah, ng Kaiser. Kaya kung naniniwala po sila, so why not us, di ba? Then, kagandahan, yung Kaiser, marami po tayong mga accredited hospitals. Sama na po doon yung St. Luke's Medical Center, Makati Medical Center, pati yung Philippine Heart Center. So makikita natin at saka kung plan holder ka ng Kaiser, mayroon kang access sa mga accredited hospitals na sa probinsya po ninyo. So na malalapit po no sa lugar ninyo na kung saan pwede nyong magamit yung HMO nyo para sa hospitalization. Okay, so dito po sa Cebu, actually, ang alam ko, or lahat po ng mga medical center or lahat po ng mga hospitals dito na private ay accredited po ng Kaiser. Okay, and dito yung questions na kailangan po nating masagot, no? Who will provide your healthcare during your retirement years? No? Karamihan, no? Mayroong healthcare, so mayroon akong mga kakilala na trabaho sa call center, sa mga companies, pero mayroon po silang short term. Mayroon po silang healthcare, pero benefit po yan sa company po nila. Pero nung tinanong ko sila, kapag wala na sila sa company nila, mayroon pa po ba silang healthcare? Sabi nila, wala. No, kasi nga, yung healthcare na mayroon po sila is traditional HMO. So, tinatawag po yan na short-term healthcare. Pero, by the time na wala na po sila sa company, wala na po silang healthcare, that's the reason why itong Kaiser na mayroong long-term healthcare, mayroong health savings account na parang supplemental. So, nagsusupplement po yan sa time na wala ka ng healthcare, wala ka na sa company, so mayroon kang long-term healthcare, so mayroon kang coverage pa rin kahit wala ka na sa trabaho. Pero ang pagkakaiba po nito sa short term at saka long term, so number one, renewal not guaranteed if with high claim. So kung marami tayong mga kumbaga sakit, no, palagi na po tayo na hospital, so you cannot guarantee na makapag-renew ka. Pero sa long term, renewal is guaranteed. So ah maka-renew ka po talaga, especially kung nakapagsimula ka na. And of course, yearly increase of premium until age 60. So every year mag-increase yung premium kasi ang price, ang cost po ng healthcare actually always go up. So madagdagan yung edad mo, lumalaki din naman yung premium. Pero dito po sa long term, especially sa Kaiser, fixed premiums for 7 years. So level lang po siya. Kung ano yung sinimulan mo, yun ang tatapusin mo po sa loob ng 7 taon. So hindi ka po habang buhay until 60 ka magbabayad. Ganun po siya kaganda. And sa short term, generally no insurance coverage. Some provide insurance but low coverage. Parang ano lang, healthcare lang po talaga, pure. So kung something happen to you or to the plan holder, walang matatanggap na insurance ang beneficiary. But sa long term, especially dito sa Kaiser Health Savings Account, mayroon po siyang apat na coverage. May term life, mayroong accidental and dismemberment, mayroong waiver of installment due to death, and waiver of installment due to permanent and total disability. So, kita nyo na po yung kaibahan, di ba? Dito pa lang, mas nagustuhan ko na yung Kaiser. Kasi, ah ah saan ka po makahanap ng ganito sa short term, di ba? Kaya napakaganda po yung long term and in fact, tapos ko na yung binayaran yung akin and na-enjoy ko na po talaga and satisfied po talaga ako sa performance or sa service po ng Kaiser. Okay, and dito po sa short term, no accumulation of unused health fund. Ibig sabihin, nagbabayad ka every year. Kung hindi mo siya nagamit kasi healthy ka, hindi siya mag-accumulate ng interest. And compare natin dito sa long terms, all unused health fund accumulates with interest. Kumbaga, tutubo yung pera mo, especially kung hindi mo siya nagamit. Sa short term, no return of premiums or no ROP for non-utilization. So, hindi ibabalik sa short term yung pera mo kung kahit hindi mo siya nagamit. So, parang tinapon mo talaga yung pera mo, nasasayang. Pero sa long term, with return of premiums up to 85% of contract price for non-utilization,
during the paying period. So nagbabayad ka for 7 years. So kung hindi ka nagkasakit, kasi wala naman po tayong plano no, na magkasakit tayo. No? So hindi masasayang kasi 85% is ibabalik ni Kaiser sa'yo. So kung hindi mo siya nagamit. Dito sa short term, covers only up to age 60. So pag 61 ka na, hindi ka natatanggapin. So wala nang healthcare o short term na company or HMO or healthcare na company na kung saan tatanggap sa iyo. Kaya maganda kasi kung mayroon kang long term, cover ka pa rin at age beyond 60. So at tutubo pa yung pera mo. So ganun po siya kaganda. So hindi po talaga masasayang. At hindi mo kailangang tawag niyan, hindi mo kailangang bibili po ng mahal. Kasi kung kumuha ka ng healthcare sa senior citizen or beyond 60, mayroon naman, may mga senior care, kaso lang mahal, malaki yung premium, at again, the same lang din yung coverage. Wala pa rin, masasayang pa rin kung hindi mo magamit. But sa long term, again, mayroon po siyang healthcare, mayroon siyang insurance, at may investment na rin. Mag-accumulate siya ng interest at kahit beyond 60 years old ka na, covered ka pa rin kahit abot ka man ng 100 years old. 'Di ba? Kaya napakaganda. Kung may mga sakit po tayo pag retire natin, so mayroon pa rin tayong coverage sa hospitalization. Sa short term, pre-existing illness is not covered during first year or lifetime. Permanent exclusions may be issued on the second year onward. So, talagang i-exclude na yan sa coverage kung mayroon tayong mga uh, pre-existing illness. So, especially may mga critical illness, di ba? Yung mga terminal illness, so mahihirapan tayong ma-renew. And that is not covered. Pero may mga programs din naman no, sa mga ibang company. Ang alam ko, merong no, katulad po ng Fortune Care, no, mga Pro-Life, mga MaxiCare. Yan po yung mga nagbibigay, nag-o-offer po ng mga healthcare. Pero mayroon ding nag-offer ng mga like kung may Sun Life ka, 'di ba? So mayroon silang critical illness, HIV, pero hindi po talaga ah, covered, no? Magagamit mo lang 'yan kung mayroon kang mga critical illness. So, but sa long-term care, so pre-existing illness is not covered also during accumulation period, pero no exclusions after the 7 year of coverage. So, pagkatapos mo na mabayaran, i-covered na lahat ng mga illnesses natin. So, not flexible, non-transferable benefit design sa short term. So, hindi siya matatransfer. And sa long term, it is very flexible and transferable to the beneficiary. So, dito, mayroong apat po na beneficiary yung Kaiser, yung long term natin. So, matatransfer po at lahat ng mga benefits matatransfer din po sa beneficiary. And reinstatement is limited only within 30 days of lapse policy sa short term. So kung hindi ka na makapag-renew within 30 days, so malamang i-terminate yung policy mo. Pero, so dito sa long term, reinstatement within 2 years of lapse policy, no, pwede siya. Okay, so napakahaba po ng uh, time na kumbaga grace period na kumbaga palugit na pwede mo siyang i-continue at hindi ma-terminate yung policy. Okay, and continuously yearly payment terms sa short term. So kung gusto mong covered every year, so kailangan mong bayaran yung premium. So kahit nag-i-increase yan, kailangan mo siyang bayaran. No, pero dito sa long term sa Kaiser, only 7 years or spot cash payment option. So 7 taon lang po talaga, no, compare dito sa short term, so every year until 60 hanggang tatanggapin ka pa. So kaya isa sa rason kung bakit po ako nag-avail sa program ng Kaiser, itong 3-in-1, no, kasi long term, maliban po sa long term, 7 taon ka lang magbabayad, no, 'di ba? Yung iba magbabayad 10 years, magbabayad yung iba magbabayad until 100 years, 'di ba? Kasi ibang program. Pero itong Kaiser na to is actually napakaganda kasi mayroon ka ng healthcare, mayroon ka ng insurance, at saka mayroon ka ng investment at long term pa yung HMO natin at magagamit natin
kahit aabot tayo ng 100 years. Okay, so ang advantage po ngayon sa Kaiser, especially kung gusto mo magkaroon ng solid financial foundation kasi ang Kaiser is 3-in-1. Meron na siyang healthcare, meron na rin siyang insurance, di ba? So, mayroon na rin siyang investment. Pero, pagdating po sa preparation talaga, if we want to build a solid financial foundation, so we have to consider talaga itong concept. So, like building a house, you must build from the ground going up. So, unahin talaga natin yung healthcare. No, saka mas maganda kung long term, no, kasi i-covered ka at age beyond 60. Okay, so ito yung healthcare. So ito yung number one cause of personal bankruptcy sa mga Filipino, no? Yung walang healthcare. Pero tayo po dito, so yun po ang pinaka-foundation. So gusto mong solid yung foundation mo, kailangan mayroon kang healthcare para matulungan ka sa hospitalization at sa ibang mga benefits related to health situation, di ba? Or health natin. Health is wealth, di ba? And second, kapag mayroon ka ng healthcare, so kailangan mayroong protection ng family. Kailangan mayroon kang life insurance. Because if you are the breadwinner, something happen to you, meron kang iiwan na instant money sa family. So itong dalawa, magkaiba po yan, yung life insurance at saka healthcare. No, iba po yan ang purpose, ang insurance, kung sakali na may mangyari sa atin, instant money ang maiwan sa family. Hindi natin yan magagamit sa hospitalization. Ang healthcare is, if something happen to us, magagamit natin sa hospitalization. So yun po yung kaibahan nilang dalawa. Pero hindi po pwede na wala kang insurance, mayroon kang healthcare, kailangan mayroon yung dalawa, di ba? And of course, pag mayroon ka ng healthcare at saka insurance, you need also to manage your debt. Mga utang ka na binabayaran, kailangan i-fully paid mo siya. And kasi kung hindi mo siya mabayaran, mahirapan kang i-build up yung healthcare mo at saka yung insurance. And huwag kalimutan also to create emergency fund. So, lagay mo yun sa bangko para kung may mga emergency, especially kung medical, di ba? Medical emergency, kailangan mo i-rush po sa hospital, kailangan mo ng emergency fund, no? So, by that time na magka-emergency, magagamit mo siya. And of course, investment, no? Para kapag ka tayo tumanda, mayroon din pera magtatrabaho sa ayo. So, common mistake of the Filipino, no? Kung may pera, punta ka agad sa investment, 'di ba? So may mga kakilala, kasamahan ko dating guro, yung mga husband po nila mga seafarer, so nag-invest, nagpatayo ng napakalaking bahay, 'di ba? At nagbumili ng sasakyan, ah bili ng lupa, no? So yung seafarer nasa barko, nasa dagat, tapos yung car niya nasa bahay, naka-standby, so 'di ba? Talagang nasasayang. Pero ang nangyayari, walang healthcare kapag ka magkasakit, ang mangyayari niyan, siyempre binta yung lupa, masasanla yung sasakyan, pati yung bahay, para pambayad ng hospitalization. Okay, so kaya napaka-importante na tama yung pagbibuild mo ng solid financial foundation kasi ah, napaka-strong yan and kahit anumang bagyo ang dumating sa buhay mo, may mga tragedy, di ba? May mga healthcare crisis, may mangyari sa atin. So at least nakatayo pa rin po tayo kasi solid yung foundation. So again, as the advantage of having this Kaiser 3-in-1, mayroon ka ng healthcare na long term, mayroon ka ng life insurance, at saka mayroon ka na ring investment. So solid, nagagawa mo ng solid yung financial foundation mo. Okay? So napaka-importante guys na ma-build up natin yan and you have to check, no, and you have to uh, uh, evaluate how much yung healthcare fund mo, how much yung insurance coverage mo, at saka yung investment mo. So, tingnan mo kung enough na ba, 'di ba? Tingnan mo kung na-build up mo na po ba siya or hindi, 'di ba? So, Kaiser again is the best program na mabibuild up mo na kaagad yung solid financial foundation mo. So, the complete financial plan. So, if this is you, tatlo yung possibilities. Either
You die too soon, you get sick, and you live too long. So, di ba? Life is uncertain. Walang nakakaalam kung anong mangyari sa atin tomorrow. Pero, that's why there is a question of if. Di ba? What if I die too soon? Who will take care of your family? Let's say ngayon, ikaw si breadwinner, may nangyari sa'yo. Sino mag-alaga sa anak mo? Kagaya ko, mayroon akong 8 months old baby. If something happened to me, sinong magte-take care sa anak ko, di ba? So that's the reason why uh, the solution is insurance. So you need to buy insurance because life insurance is an instant money. But then, what if I get sick? Who will take care of me? So, solution is healthcare. So, mayroong short term, mayroong long term. So, both, pareho maganda yan. Kasi depende po yan sa purpose. So, habang binabayaran mo yung healthcare mo na short term, habang mayroon kang short term na healthcare, pagka mawalan ka na ng short term, so tumutubo na din yung long term care mo. 'Di ba? So if you live too long naman, so may investment ka at saka long term care. So money is working for you. Okay, so we need to uh, start right away. So kung hindi ka pa nakapag-build up nito, 'di ba? So kung aabot po tayo ng 100 years, yung gaya po ng lola ko, umabot siya ng 84 years old so bago po sa kinuha ni Lord. So, kung wala kang investment, sino ang magte-taker? So, nangyari sa lula ko, siyempre, yung mga apo niya, yung mga anak niya, by the time magkasakit siya, so kami yung magbabayad. Nag-chip in po kami. So, para maiwasan po natin yan, kailangan nating i-address. Kaya nga, ito yung three major financials natin. So, kailangan may investment. So, ngayon, kahit pa konti-konti lang, so para makapag-invest ka, so that by that time, ah abot ka na ng 60, di ba? Or tumanda ka na, so at least pera ang magtatrabaho for you. Kasi hindi po tayo habang buhay malakas. Darating yung time na humihina tayo, di ba? So that's the reason why you need to have to invest. And of course, needs natin income protection or life insurance. Ang life insurance will protect your income. So kung may mangyari sa'yo, mayroon kang insurance na 1 million, iiwan mo yung 1 million sa anak mo. So will protect your family if you die too soon. That's instant money. So kung may 1 million ka, 2 million coverage na insurance, may mangyari sa'yo, kaya pang magpaaral yung 1 million, 2 million mo sa anak mo. 'Di ba? And of course, healthcare. So, para mayroon ka pa rin healthcare, especially when you retire or when you stop working. So, someone to take care of you when you get old. So, ang kagandahan ngayon, mayroon na po tayong Kaiser Ultimate Health Builder na itong three major financials natin, ma-address po siya. Ang kagandahan, long term pa. 'Di ba? So, covered ka kahit aabutin ka man ng 100 years. Ganun po siya kaganda. And yung tatlong benefits na yan, isang program lang, nandyan na siya, di ba? Kaya ito po yung nagustuhan ko. Bakit po ako kumuha? And in fact, natatapos ko na yung plan ko. Kasi I'm a plan holder for 11 years, di ba? So nag-enjoy po ako sa mga benefits na yan. And of course, uh, nakatulong sa akin, no? Especially yung may mga annual physical examination po ako, mayroon po akong na-enjoy ko talaga in short yung ano natin, yung benefits po sa long-term healthcare. Okay? So, ang good thing, no? 7 taon mo lang siyang bayaran at maghintay ka lang ng 13 years for maturity. So 20 years po yung total. So fixed or level po yung 7 years and maghintay ka ng 13 years, tutubo yung pera mo at ma-withdraw mo siya but pagka 20 years na. Pwede ka lang mag-monthly, pwede rin mag-semi-annual, annual at saka quarterly. So for example, no, itong Plan K100, so that's long-term care benefit natin, 100,000. Ang monthly premium po niyan is nasa 5,882. Meron namang mababa nito, no? So ito for example lang, no, pwede rin siyang i-annual. So makasave ka ng isang o 2 buwan. So 58,821. So at sa loob ng 7 taon, ito yung contract price sa plan K100, 411,750. Okay, so fix lang yan, babayaran mo pagkatapos ng 7 taon, maghihintay ka na lang. Pero sa first 7 years na nagbabayad ka, so ito yung saving period. So may mga benefits ka, may hospitalization or inpatient benefit kapag na-admit ka sa hospital.
magagamit mo yung pundo, di ba? And mayroong pre-annual physical examination. So after mo mabayaran yung 1 year, magagamit mo na yon. So mayroon ka ng annual physical examination, mayroon ka ng free dental benefits after 1 year. So kung nagbayad ka ng annual, magagamit mo siya kaagad, no? Pero kung nag-monthly ka, so kailangan mo munang tapusin yung 12 months bago mo to magamit yung annual, itong benefit na to. And mayroon din ditong waiver of installment due to death, no? Kagaya po ng isa kong client na 2 months lang siya, isang call center agent, 2 months lang siya nakabayad. Ang nangyayari na dinggi siya, tapos unfortunately namatay. Ang nangyari na fully paid yung buong 7 years, so hindi na nagbabayad yung beneficiary niya. Fully paid na, and syempre, mayroon siyang insurance na natanggap yung anak. Okay? So, ganun po siya kaganda. May malaking iiwan na pera para sa family. Okay? And kapag ka na-disable din po tayo, mayroon ding waiver of installment. So mayroon ding basic medical benefits ito sa hospitalization yan. Kapag nasa hospital tayo, mayroong HMO na mag-a-assist natin doon, and yung mga doctor's fee, so yung mayroon na din po tayong sariling room, no? Mayroon tayong room members choice of room and board, and ito may hospitalization. Ito yung pundo, no, budget natin sa hospitalization. For example, kay 100 na plan, so binayaran mo 58,000, pero kapag ka na-hospitalize ka, mayroon kang pondo na 60,000. So, syempre, ito yung pambayad. So, kapag ka na-hospital ka, na-admit ka, ito yung gagamitin mo, pangbayad ng hospital. So, save yung pera mo. Unlike kung itong 58,000 mo, nilagay mo sa bangko, kapag na-hospitalize ka, syempre, i-withdraw mo siya, no? So, ma-zero balance ka. But dito sa Kaiser, since mayroon kang pondo, hindi ka ma-zero balance kasi ang benefit mo yung gagamitin, no? So, tapos, term life or mayroon kang term life from accumulation until 20 years. So, covered ka ng insurance. 20 years. So, maraming mangyayari, di ba? May mga nagsasabi nga sa akin. Sabi nila, Sir Andres, paano kung hindi ako aabot ng 20 years na kinuha na po ako ni Lord? Hindi, yung program mo transfer sa beneficiary mo kasi this program is transferable, and siyempre matanggap nila yung insurance. And kapag ka nag-mature, matanggap din po nila yung maturity value. Maliban po dyan, meron pang accidental death and dismemberment from accumulation until 20 years pa rin. So kung namatay si planholder ng accident, mayroong term life, mayroong ding accidental. So matatanggap yung dalawa. And kagandahan pa, mayroon kang lifetime network access to over 1,000 hospitals and over 1,000 doctors as long as you have funds. So magagamit mo pa rin yung access mo kung mayroon kang ah, ah, program nito sa long term. So yun po yung kagandahan. So after natin mabayaran yung 7 years, anong mangyayari? 'Di ba? So ito, kapag natapos mo na yung bayaran yung first 1 year, pwede mo na itong i-execute, di ba? Kunin mo itong annual physical examination. No? Gaya ko, this month, nag-avail po ako sa aking APA. So, wala po akong binayaran kasi libre na yung X-ray, yung physical examination, routine fecalysis, urinalysis, completed count. Sa mga members na above 35, so pwede na sa ECG. So, and ako nagamit ko po talaga ito. So kaya malaking savings natin, di ba? Kaysa magbabayad ka pa. So ang ginawa ko lang is nag-avail po ako dito, nag-save, pero libre na po ako niyan lahat. So wala po akong nilabas po na pera. Yan po yung advantage. Then, maliban dyan, after 1 year, again, mayroon ka na rin dental benefits, magagamit mo na rin. So, unlimited na yung dental check-ups mo, yung unlimited na din yung simple tooth extraction mo, nagpabunot ka ng ngipin, nagpa-cleaning ka nga ng ngipin. So, nagpapasta, di ba? May mga ganyang execution natin or yung mga ginagawin natin sa teeth natin. So, magagamit na din natin yan. And ang good thing lang, mayroon na po tayong sariling room. So ito po siya. So yung mga accredited physicians, so access natin yan. Ito yung mga basic medical benefits natin na sinabi ko kanina. Mayroon tayong access sa operating room, mayroon tayong of course hospital intensive care, di ba? Pero sa Plan K100, ang room and board dito is 100 1,000 per day. Di ba? Parang
semi-private. Then, mayroon na din yearly medical benefit limit na 60,000 per year after full payment of the first tier of the total premium. So, ito again based yan sa Plan K100, o 'di ba? So, ang pera mo hindi masasayang kasi mayroon ka ng pundo. Okay, so kailangan mo munang magbayad ng 1 taon, no, bago mo 'to magamit, no? So, importante maintindihan natin 'yan. After that, covered na po tayo. Okay? So, magagamit na natin after 1 year natin nagbayad sa long-term care natin. So, magamit mo na yung health card mo. Pagkatapos mong bayaran ng yung 7 years na fully paid na siya, anong nangyayari? So, dito po sa extended period, so ito yung waiting period. Diba? Ano po yung mga benefits natin habang naghihintay tayo? Mayroon ka pa rin healthcare, so inpatient benefits, hospitalization. Pero dito, mayroon na po tayong outpatient benefit after 1 year, o after 7 years. Ito yung extended period. Meron ka ng consultation, check-ups, so covered na yan. And maternity, covered na rin. So kung nanganganak ka, i-cover na yan. Pre-existing illnesses, covered na rin. No, lahat ng mga pre-existing illness natin at saka daily diseases. Ang good thing pa, mayroon kang investment benefits here. So of 10% yearly compounding interest. So tutubo na yung pera mo. So habang naghihintay ka, mayroon ka ng ang pera nang nagtatrabaho sa'yo. Pero hindi mo pa siya pwedeng i-withdraw. Meron ka pa rin yung versus Obrom, meron ka pa rin term life, accidental, and lifetime network access. So dito, during extended period. So hindi ka na nagbabayad pero mayroon ka pa rin healthcare at saka insurance at tumutubo pa po yung pera mo dito. Okay? So dito makikita natin sa extended period. So 10%. So halimbawa sa plan K100 yung kinuha mo, 100,000. So mayroon siyang 10% yearly. So 10%, 10,000. So compounding yan na nag-earn siya ng nag-interest kaya ganito siya tumutubo na siya. So ang total niyan sa loob ng 13 years ito yung total 269. And then mayroon pang yearly health bonus, no? So tutubo na naman, no? And then nag-accumulate siya kung hindi mo siya nagamit kaya nag-accumulate siya ng interest so palaki ng palaki. So ito yung total for 13 years. So 446,419. So in total natin yan, pwede na siyang i-withdraw kasi nag-mature na siya. So walang withdrawals dito mula 8 years until 20. So dito na po sa maturity ang pwede kang mag-withdraw. Pero yung long-term care benefits mo upon maturity, matatanggap mo na rin. So 100,000. And then, kung hindi ka nagkasakit within 7 years, walang claim during saving period, eto mayroon kang return of premium or ROP, no, na 85%. Ito yung 85%, 350,000. So total maturity value pagka 20 years, so mayroon ka ng 1,166,168. Ito yung maturity value. So pwede mo na siyang i-withdraw, 'di ba? So nagbabayad ka na sa loob ng 7 taon, 5,882, and then nag-sacrifice ka, then mayroon kang 1.1 million. So ano, mag-enjoy ka. So kaya nga yung mga sinasabi nila na sacrifice now and enjoy later. So ito yung pinaka the best example or illustration na nag-sacrifice ka. Sacrifice kasi gusto mong bumili, hindi ka na lang bumili na sa gusto mo kasi dito mo nilagay sa nag-save ka sa long term, di ba? And during maturity, eto yan. So, yung 1.1 million mo, so since maturity period na, pwede mo na siyang i-withdraw. So, mayroon kang tatlong options upon maturity. So, first, withdraw the entire maturity value. Kumbaga, 100% kinuha mo siya. So, syempre, wala ka ng benefits ng Kaiser. Pwede mo siyang i-withdraw only a portion of the maturity value like 50%, 10%, pwede mo siyang i-withdraw. Or, retain the maturity value with Kaiser. So, hayaan mo lang siya. And tutubo pa rin siya. Let it continuously grow 10% yearly. So, palaki ng palaki yung pera mo. So, kung ang purpose mo is for retirement, so mas maganda po dito sa long-term care. And sacrifice ka lang magbayad. So, halimbawa, ang edad mo ngayon 22, 7 years 29, 13 years 42, 'di ba? 20 years na. So, mayroon kang 1.1 million. Then you decide not to withdraw it. So, baga,
Hinayaan mo lang yan sa Kaiser and dito ka na sa 60 kasi ito yung retirement years. So nag-retire ka na at age 60. So patuloy siya nagbibigay ng interest. So umaabot yan or aabot niya ng 6.4 million at age 60. Can you imagine guys, meron kang 6.4 million, nag-retire ka? How comfortable is your retirement years? 'Di ba? Napakaganda. So pero pag hindi mo lang siya kinuha pa rin, umabot ka ng 65, umabot pa rin niya ng 10 million. So can you imagine, mayroon kang ganitong ah, retirement money, no? Pag magkasakit ka, mayroon kang 10% lang yan is 1 million. So imagine kung mayroon kang ganito. So napaka-comfortable. So mag-enjoy ka po talaga. So nag-sacrifice ka lang noon, then nag-enjoy ka sa retirement mo. So ito yung tinatawag nating LOI. So you are living on interest and money working for you. Ang pera na ang nagtatrabaho para sa iyo. Okay, so 'di ba? Napakaganda at of course, I'm very excited kasi ito yung plan na kinuha ko and waiting na lang tayo for maturity at nag-enjoy po tayo sa mga annual physical examination natin na libre, yung dental natin, yung pag-cleaning ng ngipin, wala po tayong binabayaran. So napakaganda kaya ito yung program na para sa family. Okay? So, to summarize, no? Kaiser is the first name in healthcare and only 7 years ka lang na magsisave. So, yan po yung kagandahan. Unlike po sa iba, no? So, may 10 years, mayroong 15 years. Yung iba nga, magbabayad ka pa until habang buhay, di ba? So, ang good thing lang dito, 7 taon ka lang magbabayad. So, ang mode of payment natin, pwede mo siyang i-monthly, mag-start ka sa monthly, i-quarterly mo or semi-annual at saka i-annual. Ito yung mga options po natin. At maghintay ka lang ng 13 years for maturity. So, 13 years, ah mayroon ka pa ring healthcare, mayroon ka pa ring insurance, at tumutubo na din yung pera mo habang naghihintay ka. At ang good thing pa, tax-free of the total accumulated amount of your investment. So, hindi binabawasan ng tax. At may 30 days grace period po tayo na hindi maglalapse yung policy. No? So, yung iba, ah 3 months, 3 years, 3 months, 6 months, terminated na din yung policy nila. Pero dito, meron tayong 30 days na grace period na kung hindi po tayo maka continue, so maglalapse yung policy. Pero madali lang din siyang i-reinstate. And ito yung sinasabi ko ninang transferable. Very flexible yung plan and you can transfer it to your beneficiary. So, ang maximum beneficiaries natin is 4. So, sa kanila na mapupunta if something happen to the plan holder. And ang good thing, it is partner with PhilHealth. So, halimbawa, na-hospitalize, babawasan sa PhilHealth yung bill, ang remaining, Kaiser po yung magbabayad, 'di ba? Para wala ka nang ilalabas na pera pag check out mo sa hospital. Ganun po siya kaganda. So hindi ka po mahihirapan, no? So and it is IC regulated also. And good thing pa, hindi mo na kailangan kumbaga pag na-hospitalize ka na, para kang VIP kasi meron kang health card, 'di ba? And kumbaga sikat ka sa hospital kasi yun po yung hinahanap ng hospital. No? Kagaya ng yung experience ko, sinabi ko lang na mayroon akong Kaiser. So automatic na admitted po ako and then Kaiser at saka hospital na po yung nag-negotiate kung paano yung coverage, paano po ako nila i-assist, no? So, sila na lahat sa mga papers, sila na lahat. Yun po yung experience ko. Kaya satisfied po talaga ako nito. And good thing pa, meron pa akong healthcare, meron pa akong insurance at saka investment. Okay, and since ang Kaiser nag-start po ito ng 2004, so more than 2 decade na po tayo. Kaya ngayon, araw-araw, mayroong nagmamature po na policy. Okay? So napakadami po mga nag-claim na po sa mga maturity value nila, yung investment po nila. So nag-enjoy po sila sa kanilang investment. O sabi nga po dito, a year from now, you will wish you had started today. So wag nating hintayin na maranasan pa natin na hospitalize tayo, ang laki ng bill, hindi natin kayang bayaran, 'di ba? And naghahanap po tayo ng
makatulong. Yung iba, makita natin sa Facebook, nag-post ng kanilang GCash, nag-ask po ng tulong kasi wala silang pambili ng gamot, wala silang pangbayad ng hospital bill nila. So, pagka dumating sa atin yan, hindi po tayo nakapag-prepare, hindi po tayo nakakuha sa program na to. So, isipin na lang natin na sana at sayang. So, wag po tayong darating or dumating sa point na sabihin natin sayang, hindi po ako nakakuha. Okay? So, simulan na po natin ngayon para secure yung future mo and pati po yung family. Okay? So, ang kagandahan, no, ang Kaiser, meron na po tayong sariling OPMS. So, paperless. So, dati meron tayong, or paper po yung policy natin. Pero ngayon, meron kang sariling account. So, ilagin mo lang, meron kang user name at saka password. Ilagin mo, makikita mo na yung payment history mo, yung healthcare contract mo. So, mada-download mo siya. So, kung makalimutan mo, yung dinownload mo, na-print mo, nakalimutan mo kung saan mo lagay, login mo lang sa ulit, then ida-download mo lang din siya. So, yun po yung advantage kung mayroon kang OPMS. Andito mo rin makikita yung mga hospitals na accredited ng Kaiser, lahat po, no? Yung mga contact ng ating call center, dito rin natin makikita sa OPMS natin, no? Kaya lahat po ng mga plan holder, mayroon po talagang ganito. Okay? So, ito yung ating price list, no? Makikita natin. So, kung dito ka sa age 10 to 40, so ang minimum, ang pinaka-minimum na bracket mo, pwede kang mag-monthly dito ng 2,647. So, mga around 88 pesos every day. No, meaning, kayang-kaya mo kung gusto mo talagang mag-ipon. And mapaghandaan mo yung future mo. Kasi 88 is very small amount, di ba? Kagastos nga po tayo ng 500 every day or minsan 1,000, di ba? But ito, uh, 2,000 or 88 pesos every day, it's very small amount. So, mayroon ka ng healthcare, mayroon ka ng insurance, at may investment ka na rin. Pero kung ang edad mo dito ka sa 41 to 50, so yung minimum bracket mo, 3,529, no? So, nasa 118 every day. And kung dito ka naman sa 51 to 60, K75, at ang minimum natin yan is nasa 4,412. Okay? So, yung sa akin is dito po ako sa recommended. Sa K100, no? Kahit nagmamonthly lang po tayo niyan, pero ang good thing lang na fully paid na natin, and kagandahan lang po, ah naghintay na lang po tayo sa maturity at na-enjoy po natin yung healthcare, yung mga benefits natin. Na-enjoy na po natin. Okay? So, 5,882, pwede ka rin dito, ito yung i-avail mo. No, para pagka matured, malaki din yung makukuha. No? So, ito yung 60,000 na kung saan ito yung budget mo for hospitalization. Okay? And yung life insurance, 450,000, 900,000 sa accident, and 1.1 million yung makukuha mo. Diba? So isipin mo na ang Kaiser is an investment. Diba? Huwag mo isipin na expenses kasi 'di ba, pag kahit sabihin mo pa na sa akin na, Sir Andres, hindi man ako or hindi ko kayang mag-ipon ng 5,882 or hindi ko kayang mag-ipon ng 4,412 every month. Isipin mo kung ikaw ay magkasakit, no? Doon sa hospital, ang laki ng babayaran mo, 'di ba? Zero balance ka. So pag inisip mo yan na expenses, try get sick and punta ka doon sa hospital, 'di ba maghanap ka ng HMO. 'Di ba? So naranasan namin 'yan. And ito isipin mo na ka, binayaran mo yung sarili mo kasi matagal ka sa trabaho mo, pagod na pagod ka sa pagtatrabaho pero wala ka namang savings. 'Di ba? Isipin mo na lang na binabayaran mo yung sarili mo para pagdating ng time, mayroon kang savings na malaki. Kapag ka nag-retire ka na, tumutubo na rin yung pera, lumalaki na rin siya. And pwede mo na nga siya ma-withdraw. So, magbibigay na din siya ng interest para sa'yo. Di ba? Secured at napaka-secured yung future mo. Okay, so you have to check alin po dito yung kaya mo. So, if you go for the recommended, much better. Kasi at least meron kang 1 million, nag-sacrifice ka ngayon for 7 years, then 20 years after, mag-enjoy ka na. So sacrifice now and enjoy later.
So, the best program is Kaiser, and pwede mo itong ah, ah, hanapan ng paraan, no? Kung sakali na gusto mo ng mag-avail niyan, mas maganda po talaga na mag-take action ka po ngayon kasi ang pag-avail sa program na to is actually hindi po siya privilege or hindi po siya right na gusto mong kumuha, bigyan ka kaagad. It's a privilege kasi pribilehiyo natin na pwede kang kumuha nito kasi pwede ka pa, no? So, hindi porket marami kang pera, tatanggapin ka na ni Kaiser. Kaya ngayon pa lang na pasok ka pa sa edad, simulan mo na kaagad para kung mayroon kang nasimulan, mayroon kang tatapusin. Okay? So, you have to check kung saan po dito at ano po yung gusto mo na program. So, pag-isipan mo and take action after, di ba? Okay? And you have to consider healthcare, no, as a very important or priority because number one cause of personal bankruptcy, maraming nabaon sa utang dahil sa healthcare crisis. So para maiwasan natin yan, you have to invest in your healthcare, especially long term, no, itong 3-in-1 program natin. And ito makikita natin ito napakagaling nilang kumita, napakalakas nilang kumita before kasi tulad dito si Dick Israel, magaling yan na artista. Diba? And ito, napagaling po nila pero nahirapan sila nung tumanda na nagkasakit. Diba? So, kaya dapat mag-isip-isip ka kasi kapag ka ikaw ang tumanda, ikaw ang nagkasakit, ang tanong, saan aabot ang savings mo? No? Kung mayroon kang Kaiser 3-in-1, no? Secured ka at pati yung family, hindi rin mahirapan. Okay, so pagdating po sa healthcare, actually dalawa lang po yan. No? So, most people consider healthcare as an expense. So ako din before, nung hindi pa nagkasakit yung kapatid ko, yung papa ko, mayroong nag-alok sa akin ng tawag nun, yung Caritas. Inalok po ako ng healthcare. Sabi ko, wala pa akong pambayad, expenses lang. Pero nung nandoon po yung papa ko sa hospital, imagine 7 days namin sa hospital, ang bill umabot ng 117,000. Imagine, ang laki ng gastos. So, nagtanong po ako doon sa ospital kung anong gagawin para bumaba yung hospital bill. Sabi nila, mayroon ka bang healthcare? O, 'di ba? So, yun po yung realization ko na di sana nakakuha ako ng healthcare noon pa. 'Di ba? So, pero mali yung mindset ko. Gastos para sa akin yung healthcare. Doon ko na-realize na nasa hospital po kami, naghanap po ako ng healthcare. So, doon ko na-realize gaano ka-importante yung healthcare. Kaya nakita ko yung mga wealthy people. So, iba yung mindset nila because wealthy people consider healthcare also as an investment. So, investment, yung mga poor or yung mga ordinary person consider healthcare as an expense, gastos. Pero wealthy people, that's an investment. So, alin po kayo dito? So, wag nating hintayin na may mangyari sa atin bago pa tayo mag-isip ng mag-prepare, di ba? So, long term is the best healthcare talaga. Okay? So, sabi nga po dito sa book, The Secret to Saving and Building Your Future, ito yung libro na napakaganda and very informative. Isa po sa mga nag-author po niyan, si Brother Bo Sanchez. According to the book, you should consider your healthcare and insurance as priority. Hindi po dapat ipagpaliban. Why? Because even if you save a few hundred pesos but have no healthcare and life insurance, it will not take you far. When you get sick, disabled, or die suddenly, your savings won't last very long. No? Yung tanong nga, no, saan aabot ang savings mo kapag ka nagkasakit ka, kapag ka nawalan ka ng trabaho, saan naaabot yan? No? So getting long-term healthcare and life insurance are the best investment. So the best program dito is yung Kaiser 3-in-1, no? Kasi naka-long term siya at the same time may insurance at saka investment. So kung meron kayong mga katanungan about Kaiser, no? So pwede kang mag-contact sa akin. So coordinate with us, we will guide you to secure your future. So sa messenger ko rin pwede mo akong i-contact. Pero pwede ka rin i-visit mo itong site na to. So, https://bit.ly/quote_Kaiser.
no? Para makagawa ka ng sarili mong quotation. Or mag-usap tayo para gawan kita ng quotation mo. Okay? So, follow me in my Facebook and uh, add me or message me in my messenger. So, para mag-usap tayo para sa mga karagdagang informasyon. Okay? So, mabuhay tayong lahat and God bless po.